Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng magkakaibigang nagbakasyon sa liblib na baryo ng Capiz. Kami ay matalik na magkaibigan mula pa noong kolehiyo. Ako, si Ray, si Lisa at si Marco. Lagi kaming magkasama sa mga gala, road trip at kung anong-anong adventure. Isang gabi habang nagiinuman, naisipan naming magbakasyon sa isang tahimik na lugar para makaiwas sa stress ng Maynila. Nabanggit ni Lisa na may ancestral house ang lola niya sa Capiz, isang lumang bahay na napapalibutan ng kakuyan at bukirin. Agad kaming pumayag, sabik na makaranas ng ibang klaseng bakasyon. Hindi ko akalain ang desisyong iyon ang pabago sa buhay naming lahat. Madilim nang makarating kami sa baryo. Malayo pa lang, ramdam ko ng kakaibang enerhiya ng lugar. Tahimik ang paligid, tila bang nakamasid sa bawat galaw namin. Ang ancestral house ng lola ni Lisa ay mukhang kinuha mula sa isang lumang horror movie. Malaki, gawa sa kahoy, at may mga bintanang basag-basag na. Pero sa halip na matakot, naisip ko na adventure ito. Kinabukasan, naglibot kami sa baryo. Simple ang pamumuhay ng mga tao roon, pero ramdam ang hiwaga sa kanilang mga tingin. May isang matandang babae na lumapit sa amin at binalaan kami. Mag-ingat kayo dito. Lalo na kapag gabi. Huwag kayong maglalabas. Nagtawanan lang kami. Sabi pa nga ni Marco, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Lumang tugtugin na yan. Pero hindi ko maintindihan kung bakit parang may bumigat sa dibdib ko. Pagdating ng gabi, nagkayayang kami magkwentuhan sa piranda. Ang lamig ng hangin ay may kasamang kakaibang katahimikan. Habang tumatawa kami, bigla naming narinig ang tila ungol mula sa gubat sa likuran ng bahay. Hayop lang yan, sabi ni Ray, pero napansin kong seryoso ang mukha ni Lisa. Dati pa yan dito, mahina nang sabi. Lola ko, palaging sinasabing may mga aswang sa lugar na to. Natigil kami sa pagtawa. Akala ko'y biro, pero may bigat ang tono niya. Tumahimik ang paligid. Sa mga sunod na sandali, wala kaming narinig kundi ang tunog ng mga kuliglig at ang pagaspas ng hangin. Kinagabihan, habang natutulog kami, nagising ako sa tunog ng pagkaluskos sa bubong. Una iniisip kong baka pusa lang o ibon, pero ang bigat ng tunog ay tila may kung anong malaking nilalang na gumagapang. Napatingin ako sa bintana, ngunit wala akong makita sa dilim. Hindi na ako nakatulog ng maayos sa gabi ngayon. Kinabukasan, nagkwento si Marco. Pare, parang may nakasilip sa bintana ko kagabi. Hindi ko masyadong naaninag pero parang may malalaking mata. Nagkatingin ang kami ni Ray. Ako man, may kakaibang nararamdaman noong gabi. Sa halip na umalis, nagpasya kami magtanong sa mga taga-baryo. Pumunta kami sa bahay ng matanda na nagbabala sa amin noong unang naming dating. Sinasabi ko sa inyo, umalis na kayo bago mahuli ang lahat, sabi niya. Binaliwala namin ang babala at bumalik sa bahay. Ngunit pagsapit ng 12:00 ng gabi, doon namin naranasan ang hindi namin inaasahan. Habang nagiinuman ulit kami, biglang nag-brown out. Sa dilim, narinig namin ang malalim na hininga at pagaspas ng malalaking pakpak sa paligid. Nagsimula nang magpanik si Lisa. Nandito sila, nanginginig niyang sabi. Biglang kumalabog ang bubong, malakas, mabigat. Sumigaw si Marco. Tumakbo tayo! Ngunit bago kami makagalaw, biglang bumukas ang pintuan ng beranda. At doon namin nakita ang dalawang mata na nagliliwanag sa dilim. Ang anyo nito ay kalahating tao, kalahating hayop, isang aswang. Tumigil ang oras nang masulyapan namin ang nilalang. Kalahating katawan lamang ang nakita namin, ang pangita sa isang babae na may nakakatakot na anyo. Balingkinitan ngunit nakakatindig balahibo ang itsura.
Ang mga pakpak niya ay parang sa paniki at ang mga matay tila apoy na tumatago sa aming mga kaluluwa. Ang iba bang bahagi ng katawan niya ay nawawala na para bang iniwan sa kung saan. "Takbo!" sigaw ni Ray, sabay hablot sa braso ko. Ngunit bago kami makagalaw, biglang tumili ang aswang. Matinis, parang sirena ng ambulansya na dumadagundong sa aming mga tainga. Natumba si Marco sa sahig, hawak ang mga tenga. Ako naman ay parang napako sa kinatatayuan ko. Si Lisa ang unang nakaalalay kay Marco at hinila siya papunta sa hagdan. "Sa kwarto, magtago tayo," sigaw niya. Sa kalituhan at takot, lahat kami sumunod. Tumakbo kami papasok sa isang kwarto sa itaas. Isinara ang pinto at nilagyan ng barikada gamit ang mga muebles. Habang nagtatago kami, naririnig namin ang pagaspas ng pakpak sa paligid ng bahay. Parang sinusuyod nito ang bawat bintana at dingding. Tila ba'y nahanap kami. Napahawak si Lisa sa krus na nakasabit sa lig niya. Bulong-bulong ang panalangin, pero sa isip ko, makakatulong kaya ito? Habang tahimik kaming nagtatago, biglang nagkwento si Lisa. Ang boses niya ay nanginginig. "Alam ko kung bakit sila nandito." Nagkatinginan kami. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Marco. "Matagal nang may aswang sa baryong to. Sabi ni Lola, ang pamilya namin ang itinuturong dahilan kung bakit sila nananatili dito. May sumpa daw ang pumunta sa bawat henerasyon. Bago siya mamatay, sinabi niyang huwag na huwag akong babalik dito." "Pero bakit ngayon mo lang sinabi?" tanong ko. Pilit na nilalabanan ng galit at takot. Akala ko'y kwento lang yun. Akala ko'y wala nang masama kung bumalik tayo rito. Pero mali ako. Bago pa kami makasagot, biglang may malakas na kalabog mula sa labas ng kwarto. Napakapit kami sa isa't isa habang dahang-dahang gumagalaw ang doorknob. Bumukas ang pinto at doon namin nakita isang anino, isang matandang lalaki na may dalang itak. Tumigil ang aming mga puso pero nagulat kami nang magsalita siya. "Mga bata, sumunod kayo sa akin kung gusto ninyong mabuhay." Napalitan ng pag-asa ang takot namin. Agad kaming sumunod sa kanya. Dinala niya kami sa ilalim ng bahay kung saan may isang altar na puno ng mga kandila at anting-anting. "Mabigat ang sumpa ng lugar na ito. Hindi sila aalis hanggang hindi natatapos ang ritual," sabi niya. "Anong ritual?" tanong na Ray. Desperado. "Kailangan nating sunugin ang katawan ng isa sa kanila. Pero may kabayaran. Isa sa inyong kailangan magsakripisyo," sagot ng matanda. Nagkatinginan kaming lahat, natatakot sa sinabing sakripisyo. Sino ang kailangang mag-alay ng sarili? Nagpaliwanag ang matanda na ang aswang ay mahihina kapag natagpuan ang kanilang iniwang kalahati ng katawan. Ang iba bang bahagi nito? Dapat nating hanapin ang katawan bago sumikat ang araw. Kung hindi, mawawala sila at babalik ulit tuwing gabi, sabi ng albularyo. "Anong kabayaran?" tanong ni Marco. Nanginginig ang boses. "Mangyayari ang ritual. Ngunit isa sa inyo ang maaaring masaktan o manatili rito habang buhay bilang kabayaran. Ang aswang may kapangyarihan magpasa ng sumpa sa susunod na biktima," sagot ng matanda. Paramdam ko ang bigat ng bawat salita niya. Wala kaming magawa kundi ang sumunod. Kinuha namin ang ilang lampara at itak na iniwan ng matanda. Naglakad kami sa dilim ng kakahuyan, hinahanap ang iniwang kalahati ng katawan ng aswang. Ang bawat takbang ay may kasamang kaba. Ang paligid ay puno ng kaluskos at parang may mga matang nakatingin sa amin. "Dito!" sigaw ni Ray. Itinuro niya ang isang madamong bahagi sa ilalim ng malaking puno. Naroon ang kalahating katawan. Mga paa na parang nawalan ng buhay, ngunit umaalimbukay ang malansang amoy ng dugo. "Anong gagawin natin?" tanong ko.
Kailangan itong sunugin, sagot ng matanda habang inilalabas ang ilang piraso ng kahoy at posporo. Habang sinusunog namin ang katawan, biglang narinig namin ang isang nakakakilabot na sigaw mula sa di kalayuan. Ang aswang, parang naramdaman nito ang nangyayari at nagsimula ng magalit. Habang nasusunog ang katawan, dumating ang aswang. Ang bilis ng galaw nito, isang malakas na hampas ng pakpak ang nagpabagsak kay Marco. Bumangon si Riz at sinubukang tabigin ito gamit ang itak, pero tinamaan siya sa braso. Nagdudugo. Ako naman ay natulala, hindi alam ang gagawin. Tapusin niyo ang ritual, sigaw ng matanda habang hinaharap ang aswang. Nagsimula siyang magdasal habang iniaabot kay Lisa ang anting-anting. Ikaw ang magtatapos nito, sabi niya kay Lisa. Nanginginig si Lisa ngunit kinuha ang anting-anting at lumapit sa apoy. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, biglang nagbago ang anyo ng aswang. Ang nakakatakot na mukha nito ay nagkaroon ng bakas ng lungkot. Ako'y naging ganito dahil sa sumpa ng pamilya mo, sabi niya kay Lisa. Ang boses ay puno ng hinanakit. Ngunit kung tatapusin mo ang ritual, ikaw ang susunod sa akin. Natigilan si Lisa. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Kapag nasunog ang aking katawan, mamatay ako. Ngunit ang sumpa ay ililipat sa iyo. Ikaw magiging susunod na aswang. Nag-aalangan si Lisa. Alam niya kung tatapusin niya ang ritual, maliligtas na kami ngunit magiging aswang siya. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Marco. Hawak ang balikat niya habang duguan. Tumayo si Lisa. Tiningnan kami isa-isa at nagsabing, ayoko nang may masaktan pa. Kung ito ang kabayaran, handa akong tanggapin. Nilagay niya ang anting-anting sa apoy habang patuloy na nagdadarasal ang matanda. Nagsisigaw ang aswang. Pilit na nilalabanan ng sumpa. Ngunit walang nagawa. Nawala ito sa isang malakas na pagsabog ng liwanag. Natapos ang ritual, ngunit alam naming may kapalit. Bumagsak si Lisa sa lupa. Nanghihina. Napansin namin ang unti-unting pagbabago sa kanyang balat. Nagiging maputla at malamig. Huwag kayong mag-alala, sabi niya. Pilit na ngumiti. Mabubuhay ako, pero hindi na tulad ng dati. Kinabukasan, tuluyan na kami nagpaalam sa baryo. Iniwan namin si Lisa sa pangangalaga ng matanda na nangakong tutulong sa kanya. Habang naglalakbay pabalik ng Maynila, tahimik ang lahat. Walang gustong magsalita tungkol sa nangyari. Ngunit alam kong lahat kami nabago ng gabing iyon. Si Lisa ay naiwan bilang tagapagmana ng sumpa. Ngunit siya ang nagligtas sa amin. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang nangyari, hindi ko maiwasang magtanong, babalik kaya kami sa baryo? O hihintayin namin ang araw na muli naming makita si Lisa? Ngunit hindi na siya ang kaibigang kilala namin. Wakas.